has made, and we will rejoice and be glad in it. Hallelujah. Thank you, Lord. I'm casting my cares aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hands to Lord, believing for so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. Trusting in what you say. Today's the day. Today's the day. I'm putting my fears aside. I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hands to you, believing just so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry. And I won't worry about tomorrow. Trusting in what you say. Today's the day. Oh, oh, oh. Today's the day. Putting my fears aside. I'm leaving my doubts behind. Giving my hopes and dreams to you, Jesus. I'm putting my hands to yours, believing so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry. And I won't worry about tomorrow. Trusting in what you say. Today's the day. Oh, oh, oh. Today's the day. And I will stand upon your truth. Say, I will stand upon your truth. And all my days I live for you. All my days I live for you. And I will stand upon your truth. Say, and all my days I live for you, Lord. All my days I live. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. Giving you my fears and sorrows. Where you lead me, I will follow. Trusting in what you say. Today's the day. Oh, oh, oh. Today's the day. Today's the day. Today's the day. Today's the day.
O God, this is the day that you have made, Lord. Oh, we praise your name, Lord God. We honor you today, Lord. Hallelujah. Let your name be exalted today, Lord God. Hallelujah. We praise you, Lord. We honor you today. We praise you, God. We thank you, Lord, for what you have done in our lives, Lord God. Hallelujah. Let your name be exalted, Lord. Let your name be glorified. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise your name, Lord God. Hallelujah. Love unfailing, overtaking my heart. You take me in, finding peace again. Fear is lost, know you are. Down the world to tell the story, 'cause I know that you've called me, know that you've called me. I lost myself, but good within your promise. I won't hide it, I won't hide it. Jesus, I believe in you, and I would go through the ends of the earth, through the ends of the earth for you. Alone are the Son of God, and all the world will see that you are God, you are God. You are God, love unfailing, overtaking my heart. You take me in, finding peace again. Fear is lost, I know you are. The world to tell the story, 'cause I know that you've called me, know that you've called me. I lost myself, but good within the promise. I won't hide it, I won't hide it. Say, Jesus, I believe in you, and I will go to the ends of the earth, to the ends of the earth for you. Alone are the Son of God, all the world will sing that you are God. Say, you
said, Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth for you. Alone I'm the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God. With your loud voice, we sing. With Jesus. One more time, let's sing Jesus, Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth for you. Alone I'm the Son of God, all the world will see that you are God, you are God. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth for you. Alone I'm the Son of God, and all the world will see that you are God, you are God. Hallelujah, hallelujah. You are the true God, oh God. Thank you, Lord. And this is the day that the
Sound check. Sige po, lahat tayo ay manalangin. Isama po natin sa ating panalangin ang ating mga kaloob sa Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Sama-sama po kami nagpupurit, nagpapasalamat, Panginoon, sa hapong ito. We declare and decree right now, God, the power of your word, the manifestation, Panginoon, of your power, Lord, ang aming dinideklara na mag-move, manguna, Panginoon, sa lugar na to. As we move, Lord, sa iyong mga salita, naniniwala po kami, Panginoon, na hindi kami lalabas sa lugar na to. Lord God, na hindi namin makukuha, Panginoon, ang portion, Panginoon, na hinihanda mo sa araw na to sa buhay ng iyong mga anak. Maraming salamat, Ama. We declare and decree right now, God, sa lahat, Panginoon, ng mga kamay nagkaloob. We thank you, Lord, for this offering, Panginoon. Patuloy ka, Panginoon, mapurihan, Panginoon, sa aming pagsamba at sa aming pagbibigay, Panginoon. Lord, patuloy, Panginoon, ikaw ang may kontrol, lahat ng aming gagawin, lahat, Panginoon, ng aming bibigkasin sa pamamagitan ng iyong mga salita. We acknowledge the power of the Holy Spirit, Lord, ang patuloy na mag-reign, ang patuloy na manguna, Panginoon, sa hapong ito, Lord. Maraming salamat. We give you all the glory, all the honor and praises in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Lord. Sige po, tayo ngayon ay darako na po sa salita ng Panginoon. Isang magandang hapon po. Isang mapagpalang hapon, church. A blessed afternoon. A blessed afternoon. Amen. Hallelujah. Sa lahat po ng aming mga onliners, isang mapagpalang hapon po. Hindi po aksidente na tayo ngayon ay nariritong muli na sama-samang pagbubulay-bulayan ng salita ng Panginoon. Naniniwala po ako ang kaharian ng Diyos ay narito na. Amen. I declare the shalom of God. Hallelujah. Nothing lacking, nothing missing. Amen. Ang kabuuan ni Kristo, sino naniniwala dito? Ang kabuuan ni Kristo ay nasa Kanya. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, tayo ay tuloy-tuloy na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At sa hapong ito, tatalakay po tayo about productivity makes an action plan. Amen. Pag narinig natin yung pagiging productivity, ano yung pumapasok sa mga isipan natin? Maging productive. Amen. Ang bawat isa sa atin. Pagiging produktibo. Amen. Sa anumang aspeto ng ating mga buhay, sa larangan man yan ng negosyo, sa larangan man yan ng relasyong pampamilya, relasyon sa kaibigan. Tingnan mo yung katabi mo kung kaibigan mo yan. Amen. Produktibo. Amen. Sa iyong pag-aaral, yung eagerness mo, na talagang ikaw ay makatapos sa iyong pag-aaral, bagamat, amen, maraming ginagawa, but you are looking forward sa pamamagitan ng pagiging productive mo sa iyong mga ginagawa. At the end dito, you are looking forward na ma-accomplish mo ang lahat ng ito. Amen? Amen po ba? Amen. Ang sabi po dito, the Bible defines about productivity not only in terms of numbers, but by relationships and character. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Na ang Biblia po mismo ay dinidefine niya ang pagiging productibo ng isang tao o ng bawat isa sa atin ay hindi lang po sa terms na kailangan dumami yung bilang natin o dumami yung mga bagay-bagay na ating ginagawa. But ang sabi dito, ang pinakamahalaga daw ang sabi ng Biblia is more on relationships. Because the church is a family. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo na ang church ay bumubuo po, ito ay nakikipagrelasyon? Amen po ba? Yun ang dahilan bakit tayo humahayo, bakit tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos. Because gusto natin na yung mga binabahagi na natin ng salita ng Diyos dahil yun ang command ng Panginoon ay magkaroon din sila ng tamang relasyon sa Panginoon. Yun yung reason why talagang tayo ay nagpro-proclaim ng salita ng Panginoon, pumupunta tayo sa mga iba't ibang barangay. Ano yung reason? Because, gusto din natin na maranasan din nila kung paano yung naranasan natin sa Panginoon. And ang sabi dito, relationships and character. At naniniwala po ako, once, talagang tayo ay na-transform ni Lord,
kasabay po yan ay yung mga attitude at character natin, nababago po yan. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi ang turo po ng Bible sa atin, if we accept the Lord as Lord and Savior ng buhay natin, at itinuturo ng Biblia sa atin na sabi doon na kung si Kristo ay nananahan na sa bawat isa sa atin, so we like His character. Amen po ba? Yung character ng ating Panginoon, ang sabi na, nai-imitate natin. Yun ang sabi ni Pablo. Amen po ba? The Bible also calls the stewardship and fruitfulness. Tinuturo din po ng Biblia sa atin yung pagiging stewardship natin. Pag sa Tagalog, ano ibig sabihin ng stewardship? Pagkatiwala o pinagkatiwalaan. Pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon yung mga bagay-bagay na meron tayo ngayon. Amen po ba? Stewardship at yung pagiging mabunga ng bawat isa sa atin. Amen. How to cultivate deep roots, paano daw natin bubungkalin yung tamang pagbubungkal ng ugat upang tayo ay mas lalong lumago. Sabi dito, how to cultivate deep roots, eliminate weeds in your life, cooperate with God's, sabi dito, pruning, and wait for a harvest. Amen po ba? Naniniwala po ako ang sabi dito na bawat isa sa atin, no, kung gusto natin lumago, no, merong mga pruning na ginagawa ang Panginoon. Amen, mamaya tatalakayin natin yan. In John chapter 15 verse 8, Tagalog po yung aking Biblia, no, sabi dito, napaparangalan ang Ama kung kayo'y napumunga. Nabibigyan daw po natin ng ang karangalan ng Panginoon, ang sabi dito, kapag daw tayo ay namumunga. Anong sabi dito? Namumunga ng, hindi lang basta namumunga, ng sagana. Sabihin natin the word sagana. Namumunga ng sagana at sa gayoy napatutunayang mga alagad ko kayo. Amen. Ang ganda po ng salita ng Panginoon, no? Napasabi dito, no, isa sa mga sinasabi ng John 15:8, sabi dito, napaparangalan po ang ating Amang nasa langit sa pamamagitan ng mga bunga ng bawat isa sa akin. At ang sabi dito, namumunga ng sagana. Di po ba? Naalala ko yung mangga dito sa may dating church. Dito sa, dito po sa may likod din ng Pure Gold. Kapag po nakita na namin, grabe yung yung bunga nun. No? Talagang minsan sa loob ng merong instances sa loob ng 1 taon, 2 beses namumunga yan. At pag namunga yan, grabe yung bunga niya. Tsaka yung mga sanga niya talagang hitik sa bunga. Amen? At kapag nakikita mo yung isang puno na talagang hitik sa bunga, at eto pa, pag hitik sa bunga, sagana, ayun pa, manyaman niya, di ba? Nakakaswelong mangan. Balang panto na yung orang bagok ka niyan. Ayan, yung parang talagang tawag doon na napakagandang tingnan, napakaganda sa iyong paningin, no? Kapag nakita mo yung isang puno na talagang namumunga. Doon po sa lola ko po sa San Simon, tumira po ako doon, doon po ako nag-aral ng first year, no, high school. At yung tanim ng lola ko, siguro po yung lupa na yon is nasa 1,000 square meter or more than pa. Siguro mga 2,000. Lahat po ng nasa paligid namin doon, puro po mga mga bungang kahoy. Meron pong isang puno, tapos yung bungang kahoy po doon is lahat po almost mangga. Meron po isang mangga doon sa kung saan po ako naglalaba noon. Alam mo yan, yung puno na yon is nakadapa siya. Yung parang, anong tawag doon? Parang nakaano siya, yung puno or yung parang, I explain, parang nakatumba siya, Mamshi. Oo, tapos po, Mamshi, ang sarap, pag may bunga yon, ang sarap ng kanyaman mukyat. Kasi itang ng kalati, tapos yung bunga niya napakadami. No, at tuwang-tuwa ako, habang naglalaba ako, nakikita ko yung mangga na yon. Talagang tapos yung pong mangga is manggang kalabaw po, no? Manggang kalabaw po, no? At talagang tuwang-tuwa ako pag nakikita ko yung mangga na yon. Amen. So, yun po yung
hinahanap ng Lord sa atin. At ito pong sa John chapter 15:8 na ang sabi dito, nabibigyan daw po natin ng karangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga bunga ng bawat isa sa atin. Amen. At sisiguraduhin natin, sinisigurado ng Panginoon na once na ikaw ay naging fruitful, no, ibig sabihin po nun, automatic yon sagana, no? Sagana, manya-manya. Amen? At ang sabi dito, no, bearing fruits, dito po sa ating teksto, ang sabi dito, ano yung makikita natin dito? Bearing fruits brings glory to God. Amen? Ang sabi dito, ang namumunga daw po, ang sabi dito, ay nagbibigay daw po ng karangalan sa Panginoon. Bearing fruit shows that I am a disciple. Amen? Yan po yung tinuturo ng John 15:8. Kung talagang ikaw, ang sabi dito, ay totoong disipulo ni Kristo, kailangan namumunga. Amen. You are truly my disciple, ang sabi ni Lord. Amen. Kung talagang ikaw, ang sabi dito, ay namumunga ka, ang sabi dito, you are my disciple. Yun po yung utos ng Panginoon. Ano pa? God wants us or me to much fruit. Amen. Ang pagkatawag sa atin ng Diyos ay mas lalong mamunga pa. Amen. Mamunga, kundi ang sa much fruit, ang sabi dito. Ibig sabihin, mas higit pa. O higitan mo pa yung bunga. Amen. Ano pa ang sabi dito? Sa John chapter 15:16, sabi dito, you did not choose me, but I choose you to go and bear fruit. May sinasabing dito, no? Sabi dito, to go. Amen. Paghayo. Amen. Ang sabi dito, para daw po tayo ay magkaroon ng bunga o mamunga. Bear fruit, it means fruit that will last. Ang sabi dito, bunga na ito ay talagang nananatili. Amen. Ang gusto ng Panginoon, hindi lang basta tayo dumadami o hindi lang basta tayo, ang tawag doon na namumunga, bagkus ang sabi dito, lahat ng mga bunga natin ay nananatili. Yun ang sinasabi ni Lord na once na yung mga bunga mo na yan ay nananatili, you are truly my disciple. Nakukuha po ba natin? Kaya nga po kung nakikita nyo, yung galaw po natin dito every year and plotting, ginagawa na po natin yan. Lagi nating sinasabi sa meeting natin, nandyan na yan. Nandyan na yung mga na-invite natin, nandyan na yung mga kaluluwang pumapasok sa church. So, yun na yung pagkakataon natin. Amen. Na ibigay yung talagang serbisyo na para sa kanila. Amen po ba? Dahil yung pagsiservisyo natin sa kanila, parang siniserve na rin natin si Lord. Dahil ang mga kaluluwa na yan ay mahalaga sa harapan ng Panginoon. Lahat ng mga ministry natin, pagsasayaw, sa part ka ng music o ano pa man, yan po ay secondary lang ng ating ministry sa Panginoon. Ang unang-unang pagkatawag natin ay ang paghayo, pag-aalaga ng mga unbelievers, yung mga wala pa sa Panginoon. Yun yung totoong pagkatawag sa atin. Amen po ba? Kaya makikita natin lahat ng mga leaders sa church, no? As much as possible, merong mga hawak na mga cell group dahil yun yung totoong tawag sa atin. Amen ba, church? Amen ba? Amen. At doon, no, talagang nade-develop, no, yung talagang plano ng Panginoon sa iglesia o sa church natin. Amen po ba? Now, ang sabi dito, hindi ikaw ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo, sabi ni Lord. Amen. Napakaganda po, no? Powerful word ito. Sabi ni Lord, Yahweh, memili kaya kayo. Amen. Hindi ikaw ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Ibig sabihin, si Lord, pinili niya ang bawat isa sa atin. Ibig sabihin, kaya nating gampanan ang lahat ng mga bagay na iniuutos niya sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya ba natin? Kaya natin. Amen po ba? Kapag nagkaroon ng tamang unity, na unified yung body of Christ, no, yung parang mahirap gawin ay napakadaling gawin dahil sama-sama. With, sabihin natin the word, harmony. Amen. Sabi dito, bearing fruit is the purpose of my salvation. Amen. Amen po ba? Ang sabi dito, ang pagiging mabunga ng bawat isa sa atin, ang layunin daw po nito ay dahil doon sa kaligtasan. Kaligtasan na tinanggap natin at sa mga kaligtasan
kadalasan din sa mga binabahaginan natin at idinadala po natin sa Panginoon. Yun yung dahilan, kapatid, bakit kailangan mamunga ang bawat isa sa atin para maibahagi din natin katulad ni Christ na na-experience natin yung salvation na nanggaling sa Kanya. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Sabi dito, bearing fruit is the purpose of my salvation. A truly productive life is one where the fruit lasts. Amen. Kailangan talagang nananatili no matter what. Amen po ba? Lahat ng mga bunga, yung pagiging productive po natin, ang sabi dito, no? Pag nagiging productive ka, ibig sabihin, kasama na po yan yung kasipagan. Sabi ng Bible, ang mga tamad ay huwag pakainin. Lahat ng mga masisipag dito, magsabi ng praise the Lord. Sinabi ni Lord yan, ang mga tamad ay huwag, kaya iwan tamad. Amen? Amen? Iwan tamad. Diba? Abutan na niya yung bayabas, manayani pang manakbag. Diba? So sabi daw, pag productive ang bawat isa sa atin, automatic, nandoon yung kasipagan. Amen? Amen po ba? Lahat ng masipag nga dito, sabi mo sa akin, lahat ng masipag dito, magsabi ng amen. Amen. Hallelujah. So matik yun. Pag productive ka, alam niyo po ba, yung pagiging productive ng isang tao, marami siyang kayang gawin. Amen po? Opo, totoo yan. Kapag dinesire mo yan at talagang, ang tawag doon na, minsan kasi iniisip natin parang hindi natin kaya. Yun yung mentality natin. Pero alam mo pa, pag talagang yan ay dinesire mo at humingi ka ng guide sa Panginoon, lahat ng bagay makakaya mo. Amen po? Amen. Nakukuha po ba natin? Totoo po yan even sa mga trials na pinagdadaanan natin. Amen. Makakaya natin ng lahat ng yan. Amen. Why? Because yung wisdom na inilalagay ng Lord sa bawat isa sa atin. Na akala natin, hindi natin malalampasan. Akala natin, no, yung bigat ng mga nararamdaman natin, akala natin, hindi natin kaya. Pero once your life, sinurrender mo sa Panginoon, no, talagang naisusuko mo ang lahat sa Panginoon. At naniniwala ako, no, talagang ma-overcome po natin ang lahat ng yan. Why? Because si Christ po ay nasa sa atin. Amen. Hindi natin kayang i-overcome yung buhay natin once our life ay hindi po nakasurrender sa Panginoon. Doon na po pumapasok yung head knowledge. Yung sariling katalinuhan mo lang, sariling wisdom mo lang yan. No, kaya napakadaling mahatak ang bawat isa sa atin. Amen. Lalo na kapag may pinagdadaanan sa buhay. Amen po ba? Sabi dito, merong 4 kinds of fruit. No, dito sinasabi dito, 4 kinds of fruit na kailangan, no, nasa sa atin. Ano 'yan? The fruit of repentance. Amen. Sa kaharian ng Diyos, no? Not in words but in power. Kailangan lagi kang nagre-repent. Amen. Lagi kang nagko-confess sa Panginoon. Amen po ba? Yun yung isang mensahe ng kaharian na ang repentance at ang righteousness ay kasunod po yan. Ang pagiging matuwid at lumakad ng may kabanalan sa harapan ng Panginoon, no, yun po ang mensahe ng kaharian na itinuturo po ng Biblia sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, isa sa mga bunga, no, 4 na uri ng bunga, kasama po ang repentance. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? Pangalawa, the fruit of the Holy Spirit. Amen. Yung bunga ng banal na Espiritu. Makikita natin yan, merong 9 na sinasabi. 9 character qualities of the fruit of the Holy Spirit. Alam niyo po yan. Amen. Andyan yung patience. Diba? Sino dito may spirit of patience? Amen? Amen po ba? Love, sacrifice. Amen? Yun po yung isa sa mga 9 na bunga ng banal na Espiritu na nasa sa atin na tinanggap natin. Amen ba? The fruit of the Holy Spirit, lahat po ng may bunga ng banal na Espiritu dito, magsabi ng praise God. Ano pa? Pangatlo, the fruit of bringing someone to Jesus, kasama pala yan. Huwag natin kakalimutan yan. Amen. Ang pagiging mabunga ng isang mananampalataya, amen, kasama po yan yung mga kaluluwang inilalapit po natin sa Panginoon. Amen po. Amen. Parang hindi tayo nagiging selfish.
doon sa na-experience natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Hindi tayo nagiging makasarili doon sa naranasan natin sa Panginoon na ngayon ay binabahagi naman natin sa iba. Amen po ba? Pang-apat, the fruit of ministry to others. Amen po ba? Kasunod nun, once itong apat na uri ng bunga na to ay talagang nakikita o talagang nag-reign at nag-rule sa bawat isa sa atin, doon na po pumapasok yung pagiging productivity natin. At ang sabi dito, nagkakaroon po tayo ng plano o action para gawin ang pinapagawa ng Ama nating nasa langit. Amen po ba? Minsan iniisip natin na akala natin kung minsan eto na yung pagkatawag ni Lord, no? Our calling, no? Tinawag tayo para maging part ng music team, pero nasain din natin. Nasain din natin itong apat na bunga na to na nasa sa atin. Naniniwala po ako, once the Holy Spirit ay talagang nagmumove sa bawat isa sa atin, itong pangatlo at pang-apat, napakadaling gawin. Mahihirapan lamang gawin ang pagdala ng mga kaluluwa sa harapan ng Panginoon at pagmi-minister sa ibang tao once itong dalawa na to, repentance and the fruit of the Holy Spirit, ay talagang hindi nagro-rule at hindi nagre-reign sa mga buhay natin. Amen po ba? Yung una at pangalawa, matik yan. As a believers, as a child of God, matik yan. Amen po ba? Matik yan. When you accept the Lord as Lord and Savior ng buhay mo, repentance is a must. And after you repent, the salvation ay ibinigay na ng Panginoon sa atin. Ligtas ka na, kapatid. Now, when you accept the Lord, matik yan. The Holy Spirit is moved right now. Nagmumove na siya sa buhay natin. Kaya nga madalas sa ating mga panalangin, Lord, not my will, but your will be done. Ano yung ibig sabihin nito? Ama, hindi na yung sarili natin ang masunod, kundi kung ano yung itang kaburyan ng Lord para kay biyeta mo, para kay ministry mo. Amen po ba? Amen. At naniniwala ako, once our life ay talagang nandoon yung repentance at yung Holy Spirit talaga ay nagmumod sa mga buhay natin, walang dahilan para sumuko. Sabi mo walang sukuan. Amen? Amen? Walang sukuan. At habang buhay tayo, parte ng buhay natin ang pagiging productive. Amen? Even na meron tayong pinagdadaanan, kailangan maging productive ka pa rin. Productive ka pa rin doon sa paniniwala at pananampalataya na ma-overcome mo ano man yung pinagdadaanan natin. Amen? Amen po ba? Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, amen, there is a joy. Yung kagalakan na nanggagaling sa Panginoon, yun yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen po ba? Wala nang iba. Amen po ba? Now, ang sabi dito, the seriousness of not bearing fruit in Luke chapter 13 verse 7. Kapag daw, no, ang sabi dito na ang bawat isa sa atin ay hindi namumunga, eto, medyo delikado tayo. Ano sabi ng Luke chapter 13 verse 7, NIV? Jesus said, I've been coming to look the fruit of this tree and still haven't found any. Sabi dito, cut it down. Sabi dito, why should it use up the soil? So ang sabi dito, no, kapag daw, no, ang isang halaman, ang sabi dito, o isang puno ay hindi namumunga. Ano sabi? Pinuputol. Pinuputol ang bawat sanga. At saan inilalagay? Saan po? Sa apoy. Ginagawang dutong. Amen? Totoo naman po yan. Sampulan niya. Doon sa bahay ninyo, di ba? O kung meron kayong puno ng bayabas doon. At yung puno ng bayabas na yon, talagang, ang tawag doon, nakakasira na siya ng bubong. Anong ginagawa? Kinakat yon. At kapag kinat mo na yon, yung sanga na yon, nag-disconnect na siya doon sa puno, ano mangyayari? Mamamatay po yun. Amen po, mamamatay yun. Amen, nakukuha po ba natin
At kapag ang dahon nun at yung sanga na yun ay natuyo na ang gagawan tamo, panangabdaya, useless na siya. Amen? Hindi na siya pwedeng mamunga. Amen po? Ayun daw po ang sabi dito, kapag ang isang mananampalataya ay hindi namumunga, yan ang mangyayari. Magiging tuyo ang buhay natin. Magiging dry. Amen. Magiging dry. Amen? Yung ating relasyon sa Panginoon, yung ating pananampalataya, lahat magiging hopeless po tayo. Amen po ba? Amen. Dalawang sekreto. Now, punta po tayo dito sa dalawang puntos po natin. Two secret of a productive life. Are you ready po? Handa na po ba ang bawat isa sa atin? Amen. Ang sabi dito, dalawang sekreto para daw maging productive yung buhay natin. Number 1, I must cultivate, sabi dito, the roots. Nino na po kayo ni Menakit? Ugat. Amen. Sino po dito yung nakapagtanim na? Di po ba pag nagtatanim tayo, especially pag inililipat po natin sa isang paso, di ba? Iniingat-ingatan natin yung ugat. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Kasi kapag walang ugat, ay hindi po Amen po. So ang sabi dito, kailangan ang sabi dito, we must know how to cultivate the roots. Yung pinagmulan po ng puno. Yung nagbibigay buhay doon sa puno. Alin po yan? Yung mga ugat. Kailangan alamin natin paano natin i-cultivate yung mga roots na yan. Amen. In Jeremiah chapter 17, verse 7 to 8, ang sabi dito, ngunit maligaya ang taong nananalig kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa kanya, katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Wow! Thank you, Lord. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Amen po ba? Once, we know how to cultivate our life. Alam natin kung paano i-connect yung buhay natin sa harapan ng Panginoon. Ano man yung mangyari o ano man yung nasa paligid natin, nakastand ka pa rin no matter what. Amen. Nakatayo ka pa rin kasi alam mo, meron nagsusustain. Amen. Sino yung nagsusustain ng buhay natin? Ng Panginoon. Kaya nga ito yung sinasabi ni Prophet Jeremiah Amen. Kaya nga sabi doon, mabubuhay ang isang halaman sa pamamagitan ng ugat. At yung ugat na yon, siya mismong hahanap ng tubig. Amen po ba? Kaya alam niyo po ba, every kauran, pag tag-ulan, minsan alam mo, lumulubog, tapos ilang minuto lang, isang oras lang, wala ng tubig dahil sa mga puno. Panyip si pandala. Amen yung tubig. Nakukuha po ba natin? Amen. Once our life is already connected to the Lord. Amen. No matter what, kapatid, hindi ka mapapanghinaan ng loob. Every day ng buhay mo, lagi kang inspired. Hindi ka nagiging inspired kapag ikaw ay wala sa tamang ugat. Amen. Ako di po ba yung isang, try nyo lang, yung mga halaman ninyo, huwag nyong diligin. Maninilaw, magiging dry. Amen. Alila fresh. Pero yung mga halaman dun sa garden, luntian, green, even nga ngayon, nakakatuwa nga, even nga yun sa dati pag ganyan, yung sa garden natin na yun, toyo na yung damo na yun Pero ngayon, tingnan mo, sumisibol yung grass na kulay green. Why? Kasi naaalaga po sila. Ganon din po yung ating spiritual sa Panginoon. Amen po ba? Pag tayo ay konektado tayo doon sa vine no matter what. Amen. Talagang magiging, magiging fresh.
Amen? Yung ating relasyon sa Panginoon, magiging magaan ang lahat, magiging smooth ang lahat. Alam mo yun, kahit may pinagdadaanan ka, kasi alam mo, no, nasa tamang connection ka. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Ito yung sinasabi ni Prophet Jeremiah. No, ngunit maligaya ang taong, sabi dito, ngunit maligaya ang taong nananalig kay Yahweh. Lahat ng mga maliligaya dito at nananalig kay Yahweh, magsabi ng Amen. Dahil ang sabi dito, umaasa sa Kanya. Sabi dito, maligaya. Pag sinabi na, ano sa English yung maligaya? Oh, lahat ng mga happy dito, magsabi ng Amen. Sabi dito, lahat ng may happiness at may pananampalataya sa Panginoon. Dahil sabi dito, sa Kanya lang umaasa. And then sabi ni Prophet Jeremiah, ang katulad niya'y, amen, singular. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Amen. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Wow, thank you, Lord. Proverbs chapter 12:3. Hindi mapapanuto ang makasalanan, ngunit ang matuwid ay hindi magagalaw. Amen. Kung tayo po, ang sabi dito, ay konektado doon sa true vine, ang sabi dito, kailanman ang sabi dito, ay hindi tayo kayang galawin ng kaaway. Pwede na kang pamatakutan, pero nakapwedeng galawan. Naalala nyo si Job? At si ang Diyos at ang si devil, si Satanas? Even si Satanas, ang sabi ng Bible ay nagpanik-panaog. Amen? Ano sabi ni Satanas sa Panginoon? Kay Lord, kaya mo naman susunod siya kaya yan kasi be-bless me. Parang tayo. Kaya mo naman pumunta aking church kasi chitang karas mo ka rin. Kaya mo naman maglingkod ka, King Church, kasi, di ba, meron kang favor na nakukuha. Kaya ka naman naglilingkod sa church kasi. Amen? Ano sabi ni Satanas? Sa Lord, kaya lang naman binibless mo yan. Kaya lang naman sumusunod siya kasi binibless mo yan. Subukan mong tanggalin ang lahat ng yan. Ano sabi ni Lord? Di gawin mo, tanggalin mo. Pero may sinabi si Lord doon. Huwag mo lang siyang gagalawan o sasaktan. Pwede na kang pamatakutan sa Satanas. Ang gaya kang mamatako iya. Pero nakatamo pwedeng galawan. Why? Because we are protected. Nakukuha po ba natin? Sino naniniwala dito na protektado siya? Amen? Yung tatay, kahit anong mangyari, man susunoding anak, o may kagawa man mali, bisa protektahan niya pa rin yan. Di na ka pa rin bakal. Amen? Bakit? Kasi mamang puka kilalungod, din kaya kayong pengari. Bakit? Because of love. Why? Kasi anak na kayo. Anak na ka. Same with the Lord. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Now, ang sabi dito, how can you grow deep roots? Paano daw natin palalaguin yung lalim ng mga ugat na yan? In Psalm chapter 1, 2, 3, sabi dito, TEV version, sabi dito, they find joy in obeying the law of the Lord. Ang sabi dito, kapag daw po tayo ay sumusunod sa Panginoon, ang sabi dito ay may talagang kagalakan. Amen. Yung pagsunod po natin sa Panginoon, kailangan hindi siya para kung minsan ginagawa mo na lang, kaya ka pumupunta sa gawain kasi part ka ng music team. Kaya ka na lang pumupunta sa gawain kasi leader nila ako, pero wala na yung joy. Parang burden mo na lang, parang responsibilidad mo na lang yung pagpunta sa gawain. No, mali yun. Sabihin mo sa tabi mo, mali yun. Ang sabi ng Psalms, they find joy in obeying the law of the Lord. Sa pagsunod natin sa Panginoon, kailangan may kagalakan. Amen po ba? Amen po. Lahat ng merong mga ministry, lahat po ng mga ministry, kailangan gawin po natin yan ng may pagmamahal. May kagalakan. Amen.
Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Ginagawa natin ito hindi dahil para magpakitang gilas tayo sa mga leader natin o sa pastor natin. Hindi yon. Kaya natin ginagawa to, unang-una mahal natin si Lord. At kapag mahal mo si Lord, automatic there is joy in the presence of God. May totoong kagalakan. Amen po. They find joy in obeying the law of the Lord. They are like trees that grow beside the stream. Hallelujah! Yung kagalakan na yan, walang katapusan. Amen po. Makikita natin yan, consistent tayo doon sa joy na binigay ng Panginoon. Hindi kapag merong pinagdadaanan, talagang sad face. Balo padyat ilang pagdalanan. Sabi ng pastor, anong sabi ng isa pa, anong pagkakaiba? No, yung mga pumupunta sa church, yung may mga pinagdadaanan at walang pinagdadaanan. Amen. Sabi dito, sa pagsunod natin sa Panginoon, huwag nating kaliligtaan yung kagalakan na nanggagaling sa Kanya. Amen po ba? They are like, parang tayong mga puno, ang sabi dito, na nagsisimulang sumibol o nagsisimulang, sabi dito, mag-grow sa tabi. Ang sabi dito, ng batisan na dumadaloy. Oh, hallelujah. Yung joy na po na yan ay walang katapusan. Amen. That bear fruit at the right time. Oh, hallelujah. Kapag naalaga ng todo yung mga halaman na yan o anuman yung mga tinatanim na, kapatid, magbe-bear at magbe-bear ng fruit yan. Prinsipyo ng Bible, kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Nagtanim ka ng pagmamahal, aani ka ng pagmamahal. Nagtanim ka ng galit, aani ka ng galit. Nagtanim ka ng pagpapatawad, aani ka ng pagpapatawad. Yun ang prinsipyo. Sowing and reaping. Amen. Kung anong itinanim mo, yun yung aanihin. Sabi dito, the bear fruit at the right time, and whose leaves do not dry in. Hallelujah. Yung mga dahon natin, yung mga sanga natin, sabi doon, kailanman na hindi madadry. Lagi kang fresh. Sabi dito, the last verse, they succeed in everything they do. Amen. Ano man yung mga ginagawa natin na paglilingkod sa Panginoon, unang-una dyan, kailangan huwag mawala yung joy. Hindi lovely joy, joy. Amen. Kailangan hindi nawawala yung joy. Kapag yung joy nawala na sa ginagawa mo, tawag doon, hindi mo ma-enjoy yung ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Kasi kanina i-define no, ng pagiging productivity, no, pagiging productive ng isang mananampalataya kasama yung stewardship. Amen po ba? Kung ano man yung mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So, kailangan alagaan natin ng mabuti. Amen? Saan man tayo, larangan inilalagay ng Panginoon. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Kaya sabi niya dito, sabi sa Psalms, no, yung mga dahon nila, kailanman sabi niya, hindi pagkakitaan na matutuyo. Sabi dito, bakit? At ang sabi ng salita ng Panginoon, lahat ng gagawin nila ay magiging successful, magtatagumpay, anuman yung mga gagawin nila. Sino po kaya ay magiging successful po sa lahat, anumang larangan? Amen, lahat ng ating mga gagawin. Amen po ba? Amen. Yun po yung kagandahan once na talagang yung si Lord talaga yung nagja-drive ng buhay mo. Siya yung tsuper ng buhay mo. Alam mo yon, inaayaan mo lang kung saan kanya dadalhin. Amen po. Kumbaga, ika yung pasahero na i-Lord yung driver mo. Ing malago ang Lord, ka mamasahi. Free. Amen. Ako po ba natin? Amen. Pag si Lord ang naging tsuper ng buhay natin, automatic dadalhin kanya doon sa right direction at sa right place na kung saan na gusto niyang dalhin ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Si Lord ba ang tsuper ng buhay natin? Amen na hong amen, ganyan.
Sino naniniwala dito na si Lord ang driver ng buhay niya? Kung si Lord ang driver ng buhay mo, hindi yung kalooban mo ang masusunod, kundi yung kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Sabi doon sa Colossians chapter 2, 6, 7, TEV, since you have accepted Christ as Lord, live in union with Him. Pag sinabing union, ano ibig sabihin nito? Meron kayong pagkakaisa. Amen po ba? Live in union with Him. Keep your roots deep in Him. Build your lives on Him. And become stronger in your faith as you were taught. Amen. Yun ang sabi ng Colossians. Kung tinanggap daw po natin ng Panginoon sa ating mga buhay, automatic meron tayong kaugnayan sa Kanya. We have a union with Him. Kasama pag sinabing union, pinagkaisa. Pinagkaisa tayo ng Panginoon. Amen po ba? At dahil pinagkaisa tayo ng Panginoon, doon na nagsisimulang lumalim yung ugat, lumalim yung ating pagkakilala sa Kanya. At kapag lumalalim ang pagkakilala natin sa Kanya, doon na po nag-build, amen, yung ating pananampalataya. At nagiging matatag, nagiging malakas ang bawat isa sa atin. Kapag may pagsubok, amen, hindi ka nakasama doon sa nabubuwal. Si Tita Son lang yata ang kasama doon. Uulitin ko. Amen. Kapag tayo po, kasi ang sabi dito, when we accept Christ as Lord, meron na tayo ay nabubuhay ng may pagkakaisa. Meron na tayong union. Pag sinabing union, relasyon sa Panginoon. Lahat ng may relasyon sa Panginoon. Pag may relasyon ko sa isang tao, kilala mo siya at kilala ka niya. Ibig sabihin, hindi lang po tayo ang may kakilala sa Panginoon, even as kilala ng Panginoon. Amen po ba? At kapag nagkakilanlan ang bawat isa, very sensitive ang bawat isa sa atin. Di ba yung mga friends nyo? Amen? Alam mo. Amen? Alam mo kapag may pinagdadaanan yan. Amen po ba? Meron kilala mo siya at kilala ka niya. At doon ang pagkilala mo at doon na nagsisimula yung relasyon ninyo na tumitibay. Amen po ba? At kapag tumibay ang relasyon, doon na nagsisimulang nagbibuild. Amen. Yung alam mo yan, kapag may kaibigan ka, ito yung pinagdadaan mo, nasasabi mo na sa kanya. Bakit? Kasi merong na-build na relasyon. Yun din po yung gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Build your lives on Him. At eto, pag kayo ay nagkaisa, dahil meron na nagkaroon ng union, meron relasyon, nagkakilanlan, ang sabi dito, anong sabi dito? Ng Colossians, and you become stronger in your faith in Him. Amen. As you were taught. Ito yung sinasabi ng Colossians. Nakukuha po ba natin? Amen po ba? Kaya nga po, di ba, yung ating pananampalataya, pagkakilala natin sa Panginoon, ay hindi relihiyon. It's a relationship with the Lord. Amen? Bakit relasyon? Amen? Ginagawa mo yung isang bagay dahil walang nag-utos sa'yo. Amen? Ginagawa mo yung isang bagay dahil nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos. At dahil nagkarelasyon ka sa Diyos, you are connected already to Him. Kilala ka niya at kilala mo siya. Dahil nagkakilanlan ang bawat isa sa atin, nakilala mo si Lord, nagiging sensitive tayo doon sa pangungusap ng Lord, doon sa mga bagay-bagay na hindi natin dapat gawin at yung mga bagay-bagay na dapat nating gawin. Nakukuha po ba natin? At alam niyo po, kapag kilala natin si Lord, alam natin, tayo mismo, pag sinabi ni Lord na, hindi yan nak. Amen? Tayo pipilit. Kasi alam ng tatay natin kung anong makakabuti sa atin. Amen? Bakit si Ma'am Josa pinag-aaral niya yung mga anak niya? Ano yung reason? Bakit sinusuportahan yung panganay niya? Ano yung reason?
para mapabuti. Amen. Nakukuha po ba natin? Ganyan po si Lord. Nakukuha po ba natin? Number 2, I must cooperate with God's pruning in my life. Eto na. Siyempre, kapag gusto mong lumago, kasama yung pagtutuwid. Kasama yung pagpuprune. Amen. Kailan lang, siguro 2 weeks ago, itong mga halaman natin dito sa labas, kasi pruning ang pinag-uusapan niya. Nakita ko po yung isang halaman natin dito, lahat po ng halaman natin dyan, yung mga sanga niya, ketaka, karingka, ating makabagsak, ating makaturo. And then, yung gawa ko, mag-search ko na ni dapat gawan, karening tanaman na rin, bantang lumagula. Ang ginawa ko po, siguro 2 weeks or 3 weeks ago, yung mga halaman natin na yan, tinrim ko lang. Ako balo niya, at ba yata yung Ma'am Josa yata kayo ni ganda. Tinrim kula po rin, penanggal kula rin ang sanga-sanga, pemawas kula. Kaya kung mapapansin yung isa doon, bala may kalbuya. Pero lawen niya po ngini, ikit kalinwal ko nandin, tinignan ko sila uli. Nakita ko po nag-start na silang nagsasanga-sanga kasi pinrun kula. Kumbaga, tinanggal ko yung mga sanga na alam ko na hindi sila lalago, no? At ngayon nakita ko for 3 weeks, nakita ko po yung yung payat, no, yung payat na mga halaman nandito, nakikita ko pa ngayon, nagkakaroon na sila ng sanga. Amen. Pinrun ko po sila. Dahil gusto ko na magkasanga sila ng bago. At pag nagkasanga sila ng bago, nagiging fresh. Amen. And even po yung mga Tapos eto pa, ang ginawa ko, after kong pinrun, pinuto lang mga sanga, anong ginawa ko? Digdagang kula pataba. At suko po bakit? Digdagang kong pataba, dininang ko lang vitamin, naharetang sa salwan tamok ang Ma'am Alona. Kaya nung lawen nyo, tapos nakita nyo po yung dalawa doon, yung isa, may bugneng matay ito. Pero dahil nga po inalagaan, no, ngayon napakaganda nilang tingnan. Amen. Now, nasa pruning po tayo. In John 15:1 and 2. O, ready na kayo, kaya pruning. Kasi burita mo mamunga pero yung pruning niya, buri. Sabi dito, sa John 15:1 and 2, Jesus, I am the true vine, and my Father is the gardener. He lops up every branch that doesn't produce. And He prunes those branches that bear fruit for even larger crops. Sige, basan tayo kayong Tagalog, bantang mas lalo tayo ngayon. Okay, sa John 15. 1 and 2. Sabi dito sa John 15:1 and 2, ang tunay na puno, ako ang tunay na puno ng ubas. Sino daw po ang tunay na puno ng ubas? Si Christ. At ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami. Ang sabi dito, upang lalong dumami ang mga bunga. Yun ang ginawa ko dun sa mga halaman sa labas. Amen po ba? Ang sabi po dito, if Jesus is the true vine and my Father is the gardener, so ang sabi dito, lahat ng mga hindi namumunga ay kanyang pinuputulan. Kapag tayo ay nagdesisyon na lumabas doon sa covering ng Panginoon, doon na nagsisimula. Amen. Yung ating pagbagsak, doon na nagsisimula, na akala natin okay lang. Okay lang yung hindi pumupunta ng church, okay lang na hindi nagiging pumupunta sa cell group,
no, okay lang, no, nagpapaliban doon sa mga gawain sa Panginoon, na akala natin na yun yung nagsisimula. Doon na tayo tayo na mismo ang nagsisimula upang tayo ay lumayo, no, doon sa panuntunan o kalooban ng Panginoon para sa atin. Amen po ba? Kaya nga ang sabi dito, no, etong maganda, habang tayo ay nandito, sabi ko nga, hindi pa tapos si Lord sa atin. Now, ang talong, are you willing? Willing ka ba na i-rebuke o willing ka ba na i-discipline ng Panginoon? Sa bawat prone na ginagawa natin. Pag sinabi ng Lord na, alim mo na yung gagawan yan. Kailangan ba lumit ang word ng Lord? Ito sinabi ng Lord, mo na yung gagawan, mo na yung gagawan. Pag siya sinabi ng Lord, may babalikan, mo na yung babalikan. And sometimes, ang gusto lang natin yung bunga, pero pag pruning na, ayaw na natin. Amen po. Amen po. Kasi ang salita ng Panginoon, ang sabi nga'y magkabilay talim. Hindi lahat pabor sa atin. Ang salita ng Panginoon ay nagre-rebuke. Kaya nga ang sabi ng salita, magkabilay talim. Ibig sabihin may time na talagang ipaparamdam ng Diyos sa iyo ang kanyang pagmamahal. May time naman na talagang ipaparamdam niya yung pagdidisiplina sa bawat isa sa atin. Amen. Alam mo bakit kung minsan talagang nasasaktan ka? Kasi nga pinipilit natin yung hindi kalooban ng Panginoon. Ako tayo po, bisaan ngayon man na sakit. Bisaan ngayon man na sakit. Tukyan mo na yung will ng Lord. Simple. Amen? Kung ayaw mong masaktan, sundin mo kung ano yung sinasabi ni Lord. Hindi yung sinasabi ng tao, hindi yung sinasabi ng emotion mo. Amen po ba? Amen po ba? Sino po dito yung willing na i-prune? Sometimes may mga pagdisiplina si Lord. And sometimes unti-unti yung mga bagay na hindi dapat tinatanggal yan. Amen. Ngayon ang tanong, are you willing na patanggal yung mga pruning na yan? Yung mga bagay na yan na hindi dapat sa harapan ng Panginoon. Kaya nga yung cycle ng buhay natin, repeat. Kalwa mo ng grade 1 hanggang yan pa may grade 2. Why? Kasi paikot-ikot tayo. Amen. Malapit na mag-senior, grade 1 ka pa rin. Amen. Nakakuha tayo po. Simple yan po rin ng Lord. Nung yakabisang manasakit, sundan mo yung kalooban ng simple yay, Lord. Amen. And sometimes, Lord, yung salita na, minsan, basic ya mo yan, kagyuke, itangang basic na minsan niya tayo agawa. Bakit? Kasi pipili tayang itang burita mo. Tandaan ng tamo po, pache Lord, puprun niya, atin yung puprun kembye tamo, sumunod tamo. Hindi para pahirapan ka, sabi ng salita ng Panginoon. Amen? Inilalagay lang tayo, itinutuwid lang ng Diyos ang buhay natin para doon sa magandang plano niya sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen po? Amen. Gusto ba natin mag-rule? Gusto ba natin na mag-reign? Maghari si Lord sa mga buhay natin? O sundin natin kung ano yung gusto niya, hindi yung gusto natin. Amen po. Amen. Nawawala yung joy kapag hindi yung kalooban ni Lord ang nangyayari. Wag nawa. Manyaman po yung at yung presence ng Lord kaya ko. Kaya pogi lagi. Presence of God inside you. Amen. Kaya po tang pogi ko. Ibig sabihin presence of God inside you. Itang potang makahalakhak ka, makaluwalyangan, pati gilagid. Bakit? Kasi napakabuti ng Lord sa atin. At habang tayo ay nandito sa mundong ginagalawan natin, hayaan natin, magpatianod tayo doon sa gusto ng Panginoon at hindi doon sa kalooban natin. Nakukuha po ba natin? Nandyan po ba kayo? Sabi dito, never confuse punishment with pruning. Kasi ako minsan pag narinig natin yung punishment, kasi ating kong gewa, kaya, di ba? Lord, ang tawag doon, ating ko kasing gewang kasalanan, kaya Lord, muwaya ka na ako. Yung mga pag-isip natin ng ganon. Actually, minsan nga, di ba, hindi naman totoong takot yun eh. Kasi kung talagang may takot tayo sa Panginoon, hindi natin gagawin yun. Nakukuha po ba natin? Amen?
Nakukuha po ba natin? Kasi kung may takot tayo sa Panginoon, hindi na natin gagawin yun. Amen. Ang tanong ngayon, may takot ba tayo sa Panginoon? Amen. Kaya ka tinutuwid ng Panginoon kasi nga may mali. Sabihin mo, may mali. O nung gusto yung gagawan tamo, na nakatamo. Iyustong Lord. Amen? Amen. Kaya tayo tinutuwid ng Panginoon, sabihin natin sa katabi natin kasi may mali. Now, amen. Pag narinig na yung the word punishment, ano yung pumapasok sa isipan natin? Ang sabi ng Bible, amen, dictionary about punishment. Sabi dito, the Bible says, bad things, meaning ng punishment, no, itinuturo ng Biblia o sinasabi ng Biblia, the bad things that happen to us, sabi dito, are a result of God's discipline. Amen. They are not a punishment for sin. Rather, they are correction. They are correction as, sabi dito, a part would correct, parang katulad ng isang magulang. Kapag may ginawang mali ang kanyang mga anak, anong ginagawa nila? Kino-correct, dinidiscipline. Parang ganun si Lord. Kasi alam ni Lord, kaya pinapagalitan natin yung mga anak natin kasi meron silang ginawang mali. Sino na po dito yung mga anak nila gumawa ng mali? Sige, nakgawan mo pa yan, matula ako kung gagawan mo. Meron po, wala naman siguro. Diba? Sinagot siya yung anak mo kaya kang pabalang. Sige, nakgawan mo pa kaya susunod yan, masanting yan. Wala naman. Amen. Ganon din po si Lord. Amen. Amen po ba? Ang punishment, ang sabi ng Bible, no, ito daw po, no, bad things that happen to us. Merong nangyari sa atin na hindi maganda, at ito daw po ay nagre-resulta doon sa ginagawa natin na mali, kaya tayo dinidisiplina ng Lord. Hindi para pahirapan ka. Tanong ko lang po, kapag ba yung anak mo, pinagalitan mo, pinalo mo, hindi mo na mahal? Amen. Yan mo na ba kaluguran? Di ba kaluguran may pa rin? Nakukuha po ba natin? Kaya nga sabi ng Bible Dictionary, they are not punishment for sin. Rather, they are a correction. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? In Hebrews chapter 12, verse 11, NIV, no discipline seems pleasant at the time. Amen. Ninuwari kening, di ba, Pache? Dinidisiplina ka, sino ba dito yung natutuwa? Kunwari, pepanwasa na ang pinggan mo, tapos siya ka sinunod. Tapos kaya muha na ka, matula ka. Di ba? Sino dito? Hindi, sabihin niya, merong ganon. Siyempre, hindi. Usually, pag ganon, lalo na nung, di ba, moinwas din pinggan, tapos, penga muha na ka. Eto pa yung matindi. Inuugasan mo na yung plato, tapos, alay pa rin yung patugot. Di ba? May ganon. May insas na ganon. Sinunod na, kagewa mo na. Tapos bala mo granada yan naman, di ba? Bala mo baril yan naman. Di ba? Makakaita, di ba? Lalo na kung ginawa mo na. And sabi dito, no discipline seems pleasant at the time. Batik naman to. Di ba? At nararanasan natin yan. Sabi ni ang Hebrews, hindi ako nagsabi ang Hebreo ang nagsabi nito. But painful. Yes, true. Pag dinidisiplina ka, pinagsasabihan ka, masakit. Masakit sa'yo, lalo na nung ating kang fried chicken. At ipilit mo itangke ka. Di ba? But, eto nga, later on, sabi ng Hebrews, however, sabi pa ng Hebrews, no, it produce a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Amen? Yun yung reason. Kaya may pagdidisiplina, may pagre-rebuke si Lord para rin sa bawat isa sa atin. Inuulit ko, hindi dahil nagkasala ka, kundi kinokorek ka ng Panginoon doon sa mga bagay-bagay na paulit-ulit nating ginagawa. Nakukuha po ba natin? Sabi dito,
Always thank God for what He has pruned. Pasalamatan daw nan. Alam niyo po, yung pruning na yan, dyan tayo titibay. Sa mga correction ng Panginoon, dyan tayo tumitibay. Always thank God for what He has pruned or is pruning from your life. Try making this regular part of your daily prayer life. Amen. Isama natin sa mga panalangin natin. Yung pagtutuwid, yung pagpuprune ng Panginoon. Amen. Hindi naman lahat, alam natin. No, yung katabi mo pwedeng gamitin ni Lord diyan para doon sa mga bagay minsan hindi natin nakikita yung mga bagay-bagay na gustong ipakita ng Panginoon. Gagamitin niya yung katabi mo, gagamitin niya yung sa likuran mo. Even ang bata kayang gamitin ng Panginoon. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Nandyan po ba kayo? At suko po Ken. Amen po ba? Pasalamatan daw po natin ang Panginoon kapag tayo ay kanyang tinutuwid. Pasalamatan natin ang ating mga magulang kapag tayo ay nandoon yung mga reminders. Amen po ba? Ako hanggang ngayon, kahit wala na yung nanay ko, wala na yung tatay ko, pero laging nare-remind sa amin yung itinuro sa amin. Amen. How much more pa yung salita ng Panginoon, binabasa natin araw-araw. Amen po ba? Sino po dito yung nagsasalita? Nagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen po? Amen. Ang aking mga magulang, alala na lang. Amen. Yung mga tawag doon sa memory na lang. Ala-ala na lang. Ala-ala na lumipas. Amen. Yung aking nare-remind na lang sa kanila. Amen po. But, tayo ngayon na nandito, meron po tayong salita ng Diyos. Amen, na nandyan para i-correct tayo. Amen, sa mga bagay-bagay na gustong gawin ng Panginoon sa mga buhay natin. Amen, conclusion. The fruit of God desires is not the external appearance of goodness through the trappings of religion, but the practical fruit of a holy living. Our lives bear good fruit only when we stay connected to the source of growth. Kanino tayo konektado? Kay Lord. Connected to the source of growth because of Jesus' power over death and in the indwelling of His Holy Spirit na nasa sa atin. Our old nature is put to death kasamang namatay ni Christ doon sa krus ng Kalbaryo. Allowing our new nature to produce good fruit. Doon sa muling pagkabuhay ng Panginoon, kapatid. Yun yung sinasabi niyang new nature. Kaya tayo ay nagiging produktibo at nagproproduce ng magandang bungang masagana because doon sa ginawa ng Panginoon para sa atin. Amen po ba? Amen po ba? At naniniwala po ako ng bawat isa sa atin, no, habang tayo ay tumatakbo, habang tayo ay nagpapatiano doon sa plano ng Panginoon, alalahanin natin lagi, no, yung pagiging productivity ng bawat isa sa atin. At doon tayo idinadala ng Panginoon. Hindi lang basta natin sinasabi, kundi ito ay may part na action. Sabi ni Santiago, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. We need, sabi dito, an action. An action to plan for on our good at sa pagiging productive ng bawat isa saan. Productive in every area ng buhay natin. Amen po ba? Meron po tayong natutuhan. Sige po, lahat tayo ay tumayo. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo. Thank you, Father. Ama, sa pangalan ni Jesus, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing ito. Sa iyong mga salita na aming narinig, Panginoon, Lord. Productivity makes an action plan, Panginoon. Lord, in this season, oh God, the appointed season, Panginoon, Lord, na diniklara po namin for this 2025, we apply, Lord God, the spirit of productivity, Lord God.
na patuloy, Panginoon, na magkaroon ito ng action plan, Panginoon, in every area ng buhay namin. Lord, pag sinabing in every area ng buhay namin, in our ministry, in our families, in our businesses, in our daily lives, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, sa gabing ito, Lord, patuloy, Panginoon, Lord, ang iyong mga salita, O God, ang patuloy na magtuturo at magtutuwid sa bawat isa sa amin, magre-remind sa amin, Panginoon, Lord, na kung paano po kami, Panginoon, maging proactive, Lord God, especially, Lord God, sa lahat po, Panginoon, na pinapagawa mo, Panginoon, sa iyong mga anak. Salamat po, Panginoon, sa bunga, Panginoon, Lord God, ng banal na spirito, Panginoon, the 9 character and qualities of the fruit of the Holy Spirit na nasa sa amin, Panginoon. We declare, O God, that will be manifest, Lord. Ang siyam na to, Panginoon, ay magmamanifest, magbubunga, Panginoon, sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Lord, patuloy, Panginoon, dinideklara po namin as we move, Lord God, as we grow, Panginoon, Lord, in the knowledge of our Lord Jesus Christ, O God. Patuloy, Panginoon, sineselyuhan po namin, Lord God, amin po, Panginoon, ina-apply ang lahat ng aming gagawin, Lord God, sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoong Jesus. Maraming salamat, Panginoon, Lord. We acknowledge your presence, we acknowledge your power, your anointing, Lord God, in our daily lives, Panginoon, Lord, in the name of Jesus. Lord, sa aming mga lahat ng mga onliners po namin, dinideklarahan po namin lahat, Panginoon, Lord, ng may mga karamdaman, Lord, mula sa ulo hanggang talampakan, mula sa loob at labas ng kanilang katawan, Lord, we apply the blood of Jesus, Lord. We applied Isaiah chapter 53 verse 5, by the stripe of Jesus, O God, right now they are complete healed, Lord God. Rininilis ko sa oras na to, Panginoon, ang kompletong kagalingan, Panginoon, Lord, ang sumaka nila sa pangalan ni Jesus. I declare the love of the Father, lahat, Panginoon, na may mga nararamdaman in pain right now, Lord. I declare the joy of the Lord be moved in their life, O God, in the name of Jesus, Lord. In the name, I declare, O God, the peace, Lord God. Lord, mag-move the joy, Lord, in the name of Jesus, Lord, ang maghari, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, Ama. Dinideklarahan po namin, Lord, sa amin pansamantalang pag-iwahiwalay. Lord, we are declaring, O God, your protection, your favor, your provision, miracles after miracles in the kingdom of God, Lord. In the kingdom of God, not in words, but in power. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah.